Magsisimula ang ating bagong manual sa ating bida na si Bai Yifan. Isang ordinaryong tao na nagkaroon ng kakayahan na mag-travel sa ibang mundo ng cultivation dahil sa kanyang aksidenteng na-activate ang kanyang mahiwagang singsing. Magsisimula ang ating kwento sa Liuyun City ng Yan Kingdom. Makikitang maraming tao ang masayang naglakad kahit saan tumingin ay ingay ang maririnig. Sa labas ng 10,000 Treasures Pavilion ay maraming tao ang abala para makapasok sa loob. Sa loob ng 10,000 Treasures Pavilion ay may nagaganap na bedeng. Ang mga tao ay matyagang nag-aantay sa mga items na ipapalabas sa lugar na ito. May dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa isang martial technique na ipapalabas na may kakayahang talunin ng martial practitioner ng Liuyun City, kaya ayon sa isang lalaki na kukuhain niya iyon kahit anong mangyari. Sa isang banda may napansin ng mga lalaki na isang kilalang tao na nakapwesto sa taas bilang VIP. Ang taong iyon pala ay si Lin Yunkai, ang pinakabatang anak ng Lin family na isa sa pinakamayamang pamilya sa Liuyun City. Nagsalita si Lin Yunkai na hindi pa ipinanganak ang taong magmamatapang na kunin ang bagay na nakalaan sa kanya. Ilang sandali ng pag-iintay lumabas ang babae at sinabi sa lahat na ang kanilang bedeng ay magsisimula na. Ang babae ay si Nolan, ang pavilion manager ng 10,000 Treasures Merchant Association. Unang inilabas ay ang libro ng isang martial technique na Mountain Moving Technique, na may yellow rank superior grade technique. Nagsimula ang bedeng sa halagang 300,000 gold coins. Ang mga tao ay nagsimula ng magbigay ng kani-kanilang bed. Mula sa taas nagbed si Lin Yunkai ng 3 million gold coins. Gulat na gulat ang mga tao sa ibaba dahil dinobol pa ng taong iyon ang halaga na kanilang nakayanan, ayon pa sa mga ito na hindi nila kayang tapatan ang halagang iyon. Nagtanong ang pavilion manager kung may mas mataas pa. Napaisip ang isa na kung sino naman ang may kakayahan na tapatan ang Lin family. Maya-maya pa ay may nagtaas ng kamay at sinabing tataasan niya. Laking gulat ng mga tao dahil may nagawang tumapat kay Lin Yunkai. Ito pala ay ang ating bida na nagbed ng 30 milyong gold coins. Gulat na gulat ang mga tao dahil higit na mas mataas ang presyo na ibinigay ng ating bida. Hindi mahitsurahan ang pagmumuka ni Lin Yunkai dahil may nagawang tumapat sa kanya at napaisip pa ito kung sino ang taong iyon na nagtangkang kunin ang pag-aari niya. Wala nang nagawa pang magtangka na taasan ang bid kaya opisyal ng kay Bai Yifan ang item. Pinakalma ng matanda ang kanilang young master at pinaalala dito ang tunay nilang pakay na itim sa lugar na ito. Makalipas ang ilang bidding ang mga tao ay magsisialisan na dahil ayon sa mga ito na walang saysay ang pag-attend sa event na ito. Pero pinigilan ng pavilion manager ang mga tao at may inilabas na isang kumikinang na bagay. Ang kumikinang na bagay ay ang Heavenly Ascension Order. Dagdag pa nito na magsisimula ang bidding sa halagang 2 million gold coins. Laking gulat ng mga tao dahil ang bagay na iyon ay ang legendary Heavenly Ascension Order. Paliwanag ng matanda kay Lin Yunkai na ang bagay na iyon ang hinahanap ni Miss Zin Er. Dagdag pa ng matanda na kung gusto nito na mapalapit sa City Lord ay kailangan niyang makuha ang bagay na iyon. Hindi naman sumagot si Lin Yunkai. Sa isang banda habang nakasandal sa pader si Bai Yifan, nagtanong siya sa isang tao na kung ano ang Heavenly Ascension Order. Paliwanag ng lalaki na para sa isang mortal ay magkakaroon ito ng kakayahan na makatapak at makapag-cultivate sa sagradong lupain. Dapat ay hindi lalampas sa 20 ang edad para makatapak sa lugar na ito at isa pa kailangan makapasa sa entrance examination. Napagtanto ni Bai Yifan na sa mundo niyang pinagmulan ang bagay na iyon ay kahalintulad ng examination exception pass. Naisip ng hanggal na si Lin Yunkai na naubos na ang pero A ng ating bida sa pagbid ng 3 milyong gold coins. Kaya ang Heavenly Ascension Order ay mapapasa kanya na. Kaya nagsimula na siyang magbid. Ngunit hindi pa niya nasasabi ang kanyang bid ay inunahaan na siya ng ating bida ng 100 milyong gold coins. Kulang na lang ay lumuwa ang mga mata ng mga tao at ni Lin Yunkai sa laki ng halaga na ibinigay ng ating bida sa bagay na iyon. Sa laki ng kasiyahan ng pavilion manager ay agad nitong inanunsyo na sold na ang Heavenly Ascension Order habang iniisip na hindi niya hahayaang makawala ang matabang isda. Nadismaya naman ang mga tao sa kahapitan sa pera na naging aksyon ng pavilion manager Nolan. Malambing na lumapit ang pavilion manager sa ating bida habang tinanong ito na sa kung anong paraan na ng ating bida magbayad.
Humiling si Bai Yifan na kailangan niyang makausap ang may-ari ng item sa private room dahil hindi maliit na halaga ang presyo ng bawat isang item. Humiling pa ang ating bida ng kanyang private room para ihanda ang pera. Kaya sinamahan agad ng hapit na pavilion manager ang ating bida sa room nito. Sa isang banda inutusan ni Lin Yunkai ang matanda na alamin ang mga bagay tungkol sa ating bida at agad na sumunod ang matanda. Matapos ihatid sa silid si Bai Yifan ng manager ay nagbilin pa ito na magpahinga ng maayos at babantayan siya ng mga staff sa labas. Nagbuntong hininga si Bai Yifan dahil nakaalis na ang pavilion manager kaya agad niyang inilabas ang kanyang mahiwagang singsing at pinaitkot sa ere. Matapos no nagliwanag ang singsing at sa isang iglap na punta agad ang ating bida sa kanyang silid sa orihinal na mundo kasabay ng pagbabago ng kanyang kasuotan. Ang ating bida na si Bai Yifan na nagtatagli ng kapangyarihan na maglakbay sa dalawang mundo. Natuklasan ni Bai Yifan ang kanyang kakayahan noong panahon na magluluto siya ng gulay. Habang naghihiwa siya ng gulay aksidente niyang nahiwa ang kanyang daliri kaya siya napasigaw sa sobrang sakit at ang kanyang dugo ay napunta sa kanyang ancient ring na pamana ng kanilang pamilya. Sa isang iglap napunta siya sa ibang mundo at nag-iba ang kanyang kasuotan. Laking pagtataka ni Bai Yifan sa nangyari kaya natulala na lang siya habang hawak ang cabbage na kasama niyang napadpad mula sa kanyang mundo. Sa mundong kanyang napuntahan ng malalakas ang nakakalipad habang ang mahihina ay tumitingin lang sa mga ito habang nasa ibaba. Naisip ng ating bida na ang pinaka nakakamangha sa mundong ito ay ang cabbage na kanyang hawak-hawak. Sapagkat ang cabbage na iyon ay nag-evolved sa pagiging crystal clear pure spirit vegetable na pinagkaguluhan ng mga nakakita at handa silang bilhin ang cabbage na iyon sa halagang 5 milyong gold coins. Dahil sa kanyang mga natuklasan mabilis na yumaman ang ating bida na animoy natabunan ng kayamanan ng dahil lang sa pagbibinta ng mga cabbage na nagmamula sa kanyang mundo. Matapos ang isang buwan ng pagbalik-balik ng ating bida ay mabilis niyang natutunan ang mga sitwasyon sa kontinenteng iyon. Ang sinaunang kontinente ay nahahati sa 5 main regions: Eastern River, Southern Desolate Land, Western Sea, Northern Plains at Central Region. May iba pang ipinagbabawal na lugar, gaya ng The Ancient Demon Caves, The Immortal Tomb at The Spiritual Ruins Heavenly Cave ay malayang umiiral. Ang Southern Wasteland at ang Western Sea ay pinaninirahan ng mga demon race. Ang mga ito ay nakatira sa Ancient Demon Caves. Ang Eastern River, ang Central Plains at Northern Plains ay pinaninirahan ng mga tao. Ang tatlong lahi ay tinatawag na humans, beasts at demons. Ang mga ito ay may alitan daang taon ang nakalipas. Pero ngayon ang tanging pinananatili ng mga ito ay kaayusan. Sa lahi ng mga tao ang mga martial artist ang nagtatamasa ng higit na pagrespeto. Nakadepende sa cultivation ng isang martial artist. Nagta-transform ang cultivation ng martial artist sa dalawang major realms. Ang mystical body cultivation realm ito ay may 7 levels. At ang mystical spirit cultivation realm at ito ay may 10 levels. Ang 7 level ng body cultivation realm ay nahahati sa mga body tempering realm, bone forging realm, inner strength realm, blood transfusion realm, marrow cleansing realm, enlightenment realm at heavenly profound realm. Ang 10 levels of spiritual cultivation realm ay nabibilang sa spiritual energy realm, astral spirit realm, spiritual spirit sea realm, celestial realm, returning unity realm, golden core realm, spiritual manifestation realm, divine transformation realm at panghuli ay ang wandering void realm. Nag-iisip ang ating bida sa mekanismo ng ancient ring dahil ang nadadala lang ito sa ibang mundo ay ang mga hayop at halaman, maliban doon ay wala ng ibang bagay pa ang pwede dalahin mula sa kanyang mundo. Kahit ballpen at papel ay hindi niya madala. At may bigat lang na 200 gramo ang mga bagay na kanyang pwedeng dalahin sa ibang mundo. Ang pinakamasahol pa sa lahat ay kapag dinala niya sa ibang mundo ang gulay tapos ibinalik niya sa pinanggalingan niyang mundo ay nabubulok ito. Ang isa pa sa kakayahan ng singsing ay ang mabilis na pagpapalit ng kasuotan na nagliligtas sa kanya sa lahat ng mga gulo. Habang nagmuni-muni naalala ni Bai Yifan ang bagay na kanyang ibabayad sa mga items ng 10,000 Treasures Pavilion. Maya-maya pa ay bigla siyang napalingon sa labas at napangiti dahil mukhang may solusyon na si Bai Yifan.
Isang araw ang nakalipas nagmungkahi ang isang staff sa pavilion manager na ang ating bida ay nasa loob lang ng buong araw sabay nagtanong pa ito kung bakit hindi pa lumalabas ang ating bida. Sinabi ng pavilion manager na wag masyadong magmadali at magintay pa sila ng kunti. Ayon sa isang staff na nakita niya si Bai Yifan na nakadamit lang ng pag-ordinaryong tao at hindi naman ito mukhang mayaman. Dagdag pa ng staff na walang tataksan ang ating bida kung tatakas ito. Sumangayon ang isang staff at sinabing masyado itong kahina-hinala at wala pa siyang nakitang gaya ng ating bida sa kanilang lugar. Hindi na din nakapagtiis ang pavilion master kaya nagdaysayon din siyang buksan ang pinto. Nang akma na niyang bubuksan ay kusang namang nagbukas ang pinto. Sabay na pasubsob siya sa dibdib ng ating bida. Matapos masandaw sa ating bida ay agad din napaatras ang pavilion master at nagmungkahing gusto lamang niyang alamin kung naihanda na ni Master Bai ang mga gold coins. Habang sa kalooban ng pavilion master na pag hindi nakabayad ang ating bida ay mahaharap ito sa matinding gulo. Nagsalita si Bai Yifan na ang mga gold coins ay abala pang ihanda. Sinabi ng isang staff sa pavilion master na walang saysay ang pakikipag-usap kay Bai Yifan dahil pinaglalaruan lang sila nito. Maya-maya pa may dinukot ang ating bida sa kanyang kasuotan habang tinatawag ang mga staff. Laking pagkamangha ng mga staff sa isang uri ng bulaklak na inilabas ni Bai Yifan dahil nakakasilaw ito sa liwanag. Mungkahi ng ating bida sa dalawa na siguro naman ay interesado ang mga ito sa hawak niya. Manghang-mangha ang pavilion manager Nolan sa kanyang nakita habang napatanong sa isip na kung ang halaman na hawak ni Bai Yifan ay ang dragon tail grass. Dahil ayon sa alamat ang halamang ito ay may mapaghimalang abilidad na kaya nitong pagaling ang exterior injuries. At kaya rin itong pahabain ang buhay ng taong walang injury. Dagdag pa na ang halamang ito ay may hindi masukat na halaga. Nagtanong si Bai Yifan kung magkano ang halaga ng halaman na hawak niya at kung hindi pa sapat ang halaga at meron pa siyang mga halaman. Ipinakita ni Bai Yifan ang mga halaman sa isang basket. Ayon sa pavilion master ang mga halaman ay ang dragon tail grass na nakakapagpagaling ng injuries, ang blue spirit flower na kayang pagandahin ang isang babae habang buhay, at ang 1,000 years old rootless twig na napakahirap mahanap. Ang mga ito ay maituturing na kayamanan ng mundo. Namamangha pa rin ang mga staff dahil ang laman ng isang maliit na basket ay nagkakahalaga ng 200 milyong gold. Habang namamangha ang mga ito ay natatawa naman sa isip ang ating bida dahil ang halaman ay isa lamang dog-tail grass at shitty tree leaves na pinitas lang niya sa kapitbahay. Masayang kinausap ng pavilion manager kung gusto nitong ibenta lahat ng spirit herb sa kanya habang iniisip na nakapaglakbay na siya ng maraming taon pero unang bises pa lang niya magkaroon ng ganito kagandang oportunidad kaya hindi na niya palalampasin pa. Ayon sa natatandaan ng ating bida na ang dragon tail grass ay nagkakahalaga ng 40 milyong gold coins. Sabay sabi sa pavilion manager na kung gusto nito ay kunin ito lahat. Tanong pa sa manager na ito naman ang magkakautang sa kanya ng pera. Sumagot ang pavilion manager Nolan sa ating bida na may tindahan sila sa lugar kaya kunin ito lahat ng kanyang magustuhan. Ngumiti si Bai Yifan at umandar ang kahapitan. Sa labas ng pavilion hall makikitang gulat na gulat ang mga tao sapagkat hinipit ng ating bida ang laman ng tindahan ng pavilion hall. Habang papalayo dala-dala ang mga gamit sumigaw pa ang ating bida sa pavilion manager na may utang parent ito sa kanya kaya ilista na lang muna nito. Sumagot ang manager na bumalik muli ang ating bida. Nagmungkahi ang isang staff na inubos ng ating bida ang laman ng first floor ng 10,000 treasures hall. Sagot ng pavilion manager na hindi nito naiintindihan dahil ang tawag doon ay long-term investment. Nakangiti ang pavilion manager na anong klaseng tao ang ating bida dahil kinukuha nito ang mga mahahalagang kayamanan pero itinuturing lang nitong basura. Sa isang kakahuyan napatigil ang ating bida dahil hinarang siya ng mga bandido. Inutos ng bandido na hahayaan niyang mabuhay si Bai Yifan basta iwan nito ang teknik at heavenly ascension order. Imbis na sumunod ay inasar pa ng ating bida ang mga bandido kaya nagalit ang mga ito at inatake ang ating bida ng isang malakas na atake ng blade. Sumigaw si Bai Yifan na balik sa Earth kaya bigla siyang nawala at naiwan ang mga gamit na nahapat sa pavilion hall. Laking pagtataka ng bandido sa kanyang nasaksihan. Nang makarating ang ating bida sa kanyang silid ay hindi na siya nagtaka na sa mundong kanyang pinupuntahan ay normal na lang sa mga tao ang pumatay makapag nakaw lang ng gamit sa ibang tao.
Napagtanto ng ating bida na kailangan niyang matuto ng martial arts para ipagtanggol ang kanyang sarili. Inisip ng ating bida na kaya ayaw niya magtoto ng martial arts ng ancient continent dahil napakahirap noon matutunan at wala siyang paraan para matuto. Habang hawak ang libro ng martial arts na may pamagat na Imperial Heart Sutra ay unti-unti yang binuksan. Pagkabukas ay laking gulat niya dahil ang akala niyang mahirap ay napakadali lang pala sa kanya. Napagtanto ni Bai Yifan na kapag ang martial arts book ng kabilang mundo ay dinala sa Earth ay magiging sobrang dali na lang nitong matutunan. Humawak sa leeg ang ating bida at ngumiti habang iniisip na magiging isang supreme martial artist master siya. Makalipas ang kalahating buwan makikitang ang ating bida ay nagsisinay ng kanyang bagong teknik. Sa lakas ng kanyang atake ay wasak ang malaking bato. Natuwa si Bai Yifan dahil tagumpay ang kanyang pagsisinay. Sa loob ng kalahating buwan natutunan niya agad ang mountain moving technique. Napalakas pa niya ang kanyang katawan dahil sa pagkain niya ng mga pagkain mula sa earth na nagpabilis ng kanyang pag-unlad. Napagtanto ni Bai Yifan na ang lakas ng kanyang suntok ay kasing bigat ng 200 kilogram ng lakas braso. Naisip pa ng ating bida na kahit nasa early stage pa lang siya ng body tempering realm ay kaya na niyang makipagsabayan sa martial artist na nasa inner strength realm. Tumingin sa itaas si Bai Yifan habang iniisip na kailangan niyang mas lumakas pa sapagkat marami nang nakakita sa kanyang mukha at tatargetin siya ng mga ito. Habang nagmuni-muni ay bigla siyang may narinig na humihingi ng tulong kaya agad siyang napalingon sa direksyong iyon. Ang humihingi ng tulong ay ang grupo ng mga tao na napaliligiran ng mga gutom na lubo. Napatanong na lang sa kanyang isip si Bai Yifan kung bakit may mga taong inaatake ng mga lubo sa lugar na ito. Umangil ang malaking lubo sabay sunggab sa batang umiiyak. Nang akmang masasakmal na ng lubo ang bata ay yumaksya ng mabilis ang ating bida at binigyan ng isang malakas na suntok ang mukha ng malaking lubo. Sa lakas ng atake ng ating bida ay agad nawala ng malay ang gutom na lubo. Nagtaka ang mga tao sa mabilis na paglitaw ng ating bida sa kanilang harapan. Matapos nun umalolong ang isang lubo na sinyalas ng sama-samang pag-atake ng mga gutom na lubo sa ating bida. Napakagandang pagkakataon sa ating bida dahil masusubukan na niya ang kanyang natutunang teknik sa mga halimaw na ito. Sumunggab ng napakabilis ang mga lubo para sakmalin si Bai Yifan. Naghanda si Bai Yifan ng atake at nang pakawalan na niya ang kanyang atake ay tumilapon lahat ng mga umataking lubo na naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Natuwa ang mga tao dahil sa pagliligtas sa kanila ng ating bida. Sa isang bahay sa loob ng kakahuyan makikitang nagpaputol ng malalaking kahoy ang ating bida gamit lang ang kanyang mga kamay. Walang hirap niyang pinuputol ang mga kahoy sa isang pag-atake lang ng kanyang mga kamay. Sa ilang sandali makikitang maraming puno ang pinutol ng ating bida gamit lang ang kamay. Binati ng batang si Mururo ang ating bida dahil napakagaling nito. Nagpasalamat pa ang bata dahil may mga kahoy na silang magagamit na para gawing bagong bahay na itatayo sa kanilang Mu family village. Habang ang matao ay tulong-tulong sa paghila sa malaking puno. Sa nakaraan nagpakilala ang lalaki na siya ang anak ng chief sa Mu family village. Nagpasalamat pa ito dahil sa pagliligtas sa kanila. Nagmungkahi ang lalaki na kahit malakas na martial artist ang ating bida ay maraming paring mababanggas na nga halimaw sa bundok kaya inanyayahan nito ang ating bida na sumama sa kanilang Mu family village dahil mas ligtas dito. Malugod namang tinanggap ng ating bida ang paanyayang iyon. Napagtanto ni Bai Yifan na ang kanyang mountain moving technique ay nangangailangang kumonsumo ng internal organs ng high-level demonic beasts para makapag-breakthrough sa antas na inner strength realm. Naisip ng ating bida na bakit hindi na lang siya bumalik sa Earth sa para bumili ng mga karne at ikonsumo para marating agad ang inner strength realm. Inakit ng lalaki ang kanyang anak na si Ruro para pumunta ng market at inalok din ito si Bai Yifan na sumama dahil wala din naman itong gagawan. Sa market ay makikitang kanya-kanyang alok ang mga tao ng kani-kanilang mga pan-ende sa mga tao. Sa isang banda makikita na kasama ang ating bida ng mga tao na kanyang tinulungan habang nagbibinta ang mga ito ng mga tila na gawa sa balat ng mga wolf skin. Nagpasalamat ang lalaki kay Bai Yifan dahil nakakapagbinta sila ng maayos gamit ang balat ng wolf. Nang maubos na ang kanilang paninda ay inakit ng bata ang ating bida na samahan siyang bumili ng candy. Pumayag ang ating bida pero pagkatapos may impake ang lahat.
Sinabi ng lalaki na mag-ingat ang mga ito habang ang bata ay natutuwa dahil binili na sila ng candy pero ang ating bida ay hindi maayos ang lagay habang nagtatanong sa kanyang isip na kung bakit ang lalaking iyon ay nagtitiwalang iwan sa kanya ang anak nito kahit ilang araw pa lang silang magkakilala. Pinuri na naman ng bata ang ating bida dahil napakabait nito sa kanya. Habang ang ating bida ay inakit na ang bata pauwi dahil baka nag-aalala na ang ama nito. Pagbalik nila may nakita silang magtutumpukang tao habang si maririnig na nagmamakaawa na huwag silang saktan. Napagtanto ng bata na doon ang pwesto ng kanyang ama. Kaya dali-dali silang nagtungo ng ating bida. Matapos makita ng bata ay napaluha ito dahil nakita niya na bunobagbog ng mga taong may pulang kasuotan ang kanyang ama at kasama nito. Galit na gamit ang mga lalaki habang sinasabi na saan nagmula ang mga taong ganito kahihirap at patuloy parent sa pagbagbog sa kaawa-awang mga tao. Tumakbo ang batang umiiyak patungo sa kanyang ama at nabitawan ang kanyang pagkain. Sumigaw nag-ama nito na huwag lalapit ang bata. Nakita ng lalaki ang bata at akmang sisipain ito sa mukha. Agad lumitaw ang ating bida at pinigilan ang pagsipa ng lalaki. Binali ni Bai Yifan ang paa ng lalaki kaya napasigaw ito sa sobrang sakit. Tinanong ng ating bida ang lalaki na kung tao pa ito dahil ang lalaki ay nasa advanced stage na ng body tempering realm pero nagagawa nitong patulan ang isang batang nasa 13 taong gulang pa lang at walang kakayahang lumaban. Nagtanong ang lalaki sa ating bida na kung sino ito at dumating na lang ito para saktan siya. Naglabas ng mga sandata ang mga lalaking nakapula at agad inatake ng mga ito ang ating bida. Hindi nagpasindek ang ating bida at binanatan ang mga ito ng mga suntok gamit ang kanyang mountain moving technique. Sa isang iglap ay natalo ng mabilis ang mga ito. Tinapakan ng ating bida ang isang lalaki habang ang lalaki ay nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sa isang banda may isang kalbong lalaki ang nakatingin sa ating bida. Inisip ng kalbong lalaki na paano nakamit ng ating bida ang bone forging realm sa ganoon kabatang edad. Kwenilyuhan ni Bai Yifan ang isang lalaki at tinanong kung bakit ng mga ito binugbog ang mga kasama niya. Nagbanta pa ang ating bida na kapag hindi ito sumagot ng maayos ay putatimin niya ang kanyang sunod na suntok sa ulo nito. Lumapit ang lalaki sa ating bida at pinaliwanag na ang mga taong iyan ay galing sa City Lord Mansion at mungkahi pa na hindi niya kayang makalaban ang mga ito. Nagseryoso ang ating bida at tinanong kung ano ang totoong nangyari sa lugar na ito. Lumapit si Ruro sa lalaki at kinamusta kung ayos lang ang benti nito. Lumapit at nagsalita ang kalbong lalaki na si Zuo Heng ang Chief of the City Lord Mansion Guard. Ayon sa kalbong lalaki na nabangga ng mga ito ang garahe ng young lady kaya nararapat sa mga taong ito na ipahila sa kabayo hanggang sa maputol ang mga binti ng mga ito. Sumigaw ang lalaki na ang garahe ng young lady ang nakasagasa sa kanilang uncle pero sila pa ang sinaktan ng mga ito. Pinipigilan ng lalaki ang kanyang kasama at sinabing kasalanan nila ang lahat ng nangyari. Agad itong lumuhad at nanghingi ng tawad sa young lady dahil kasalanan nila ang lahat at bali na ang binti ng kanyang kapatid. Naisip ni Bai Yifan kung ang young lady ang panganay na anak ng City Lord. Naalala pa niya na sa ancient time ang mga official ay hindi kinakalaban ng mga ordinaryong tao kaya hindi na siya nagtataka kung bakit hindi gusto ng lalaki na magkaroon ng alitan sa young lady. Nagsalita ang young lady mula sa loob na dahil inaako ng lalaki ang kanilang pagkakamali ay sumilip ito sa bintana at inutusan ang kalbong si Zuo Heng na putulin ang mga binti ng mga ito bilang magsilbing babala sa paglaban sa kanya. Ang babaeng ito na may pangit na ugali ay si Lan Xin-er ang panganay na anak ng City Lord Mansion. Hindi mapagtanto ng mga tao kung gaano kasama ang ugali ng babaeng ito. Ngumiti ng pademonyo ang babae habang sinabi sa mga tao na mapuputol ang binti ng mga ito kapalit ng pagkawalan ng mood niya habang namamasyal sa lugar. Agad sumunod ang kalbong lalaki sa gustong mangyari ng pangit na young lady. Inatake nito ang lalaki ng napakalakas gamit ang kanyang blade. Hindi pumayag ang ating bida kaya sinalag niya ang atake gamit lang ang isang kamay kaya laking gulat ng kalbong lalaki sa ginawa ng ating bida. Naghanda agad ng pag-atake ang ating bida sa kanyang kabilang kamay sabay inatake ang kalbong lalaki na matagumpay namang naiwasan ng kalbo ar dumistansya pa atros. Kinamusta ng ating bida ang lalaki kung ayos lang ito at sumangayon naman ang lalaki. Naisip ng young lady na taga saan ang lalaking ito at bakit ito lumalaban sa kanila.
Inatake ni Bai Yifan ang kalbo ng isang malakas na suntok kaya ipinangsangga ng kalbo ang kanyang malaking blade. Sa lakas ng suntok ng ating bida ay nawasak ang blade kaya dumipinsa na lang ang kalbo gamit ang kanyang mga braso habang iniisip na napakalakas ng ating bida. Nasangga naman ng kalbo ang atake habang minumura ang ating bida. Sinikmuraan ni Bai Yifan ang kalbo ng nakapabilis kaya hindi na nakadipensa ang kalbo at tuluyang tumilapon sa sahig. Agad lumapit ang mga kasama nito para tulungan sa pagtayo ang kalbo. Galit na pinaalis ng kalbo ang mga kasama nito. Habang sinasabi na papatayin niya ang ating bida gamit ang kanyang mga kamay. Agad nag-activate ang kalbo ng kanyang kakayahan na blood chi release at tuluyang napalibutan ng pulang ore sa katawan. Napaisip naman ang ating bida na kung anong kakayahan iyon. Mabilis na umatake ang kalbo at binigyan ang ating bida ng sunod-sunod na suntok kaya dumipinsa na lang ang ating bida. Habang dam-idepensa ang ating bida ay masayang sinasabi ng kalbo na walang alam si Bai Yifan tungkol sa martial arts. Salaysay ng kalbo na siya ay nasa early stages na ng blood transfusion realm at kaya niyang patumbahin ang martial artist na nasa bone forging realm. Hindi nagpatinag si Bai Yifan at sinabayan ang atake ng kalbo ng kanyang mountain moving technique. Binigyan niya ng isang suntok sa mukha ang kalbo kaya tumilapon na naman ito sa mga kasama nito. Namangha ang mga kasama ng ating bida sa lakas nito. Habang nakahita ang kalbo na basag ang mukha ay nagawa pa nitong masabi na walang alam sa martial arts ang ating bida kaya bakit sobrang lakas nito. Dali-daling yamakap si Ruro sa ating bida at kinamusta ito kung ayos lang. Sumagot ang ating bida na wag itong mag-alala. Napagtatlo ng ating bida na mas lumakas siya mula nung bumalik siya galing Earth. Naisip pa niya na ang katawan niya ay naging isang divine body. Nagalit young lady at sinabihan ang kalbo ng walang silbi. Inutos ng pangit na ito sa mga taong nakapila na tipunin ang lahat ng kawal ng City Lord Mansion para arestuhin ang lahat ng taong nasa lugar na ito at ikulong sa bilangguan. Agad sumunod ang mga nakapulang lalaki. Natakot ng sobra ang lalaki dahil lahat ng hinuli ng mga kawal ng City Lord Mansion at ikinulong sa bilangguan ay wala pang nakalabas ng buo ang katawan. Ilang sandali ay dumating ang pavilion manager sakay ng karwahe habang sinasabi nito na ang young lady ay talagang may kapangyarihan at otserdad para gawin ang ganung bagay. Nakilala naman agad ng ating bida kung sino ang dumating. Mungkahi ng pavilion manager na ang young lady ay nananakit ng mga tao sa daanan, pumapatay, at ang batas ng Yan Dynasty ay inilalagay na sa kamay ng Lan family. Nagtanong ang young lady sa pavilion master na kung ano ang ibig nitong sabihin. Tanong ng pavilion manager na kung tumatanggi pa ito ay kita naman ng dalawa niyang mata ang ginagawang pananakit ng young lady sa mga tao sa daanan. Lumapit ang pavilion manager Nolan sa ating bida at nagbigay galang sa muli nilang pagkikita. Napatanong ang bata kung magkakilala ang dalawa. Namangha ang mga tao dahil hindi nila lubos maisip na nakilala ng ating bida ang isang makapangyarihang tao dahil ang pavilion manager ay ang may-ari ng 10,000 Treasures Hall at ang pinakamalaking merchant building sa Liuyun City. Nagsalita ang young lady na hindi niya inaasahan na ang kilalang pavilion owner ay makikihalubilo sa mga mahihirap na tao. Mungkahi ng pavilion manager na ang mga mahihirap na tao ang pundasyon ng bansang ito pero ang young lady ng Lan family ay minamaliit lang at hinahamak ang mga mahihirap na tao. Dagdag pa ng pavilion manager na anumang mangyayari kapag nakarating sa Royal City ang mga pinaggagawa ng young lady. Nagalit ang young lady at nagtanong kung tinatakot siya nito. Sumagot ang pavilion manager na hindi siya nito tinatakot. At kapag dinampot ng young lady ang mga taong kasama niya ay mawawala na ito ng connection sa kanilang 10,000 Treasures Pavilion. Napagtanto ng hanggal na young lady na kapag nawalan sila ng connection sa 10,000 Treasures Hall ay magiging gulo iyon sa kanilang pamilya. Nagkunwari ang hanggal na young lady at nagmungkahi na dahil iniligtas ng pavilion manager ang mga tao ay hahayaan na niya ang mga ito at uuwi na lang. Matapos noon ay umalis na ang young lady kasama ng kanyang mga alipors. Natuwa ang mga tao dahil ligtas na sila. Dinala ng pavilion manager ang ating bida at kanyang mga kasama sa 10,000 Treasures Hall. Inutusan ng pavilion manager na dalahin sa guest room ang Mu family at tingnan ang mga injuries. Nagtanong ang bata sa ating bida na kung bakit nito sila iniligtas at kung anong relasyon ng ating bida sa magandang babae na iyon. Sumagot ang ating bida na may utang sa kanya ang pavilion manager.
Laking gulat ng bata dahil hindi niya inaasahan na magkakautang sa kanyang brother Bai ang mayamang pavilion manager. Pinuri ng pavilion manager ang ating bida dahil nakarating na ito sa pagiging bone forging realm at dagdag pa nito na wala pa sa history ang nakarating sa ganung antas ng kasing edad ng ating bida. Sumagot ang ating bida na kung hindi dahil sa pavilion manager ay baka hindi niya nadala ng ligtas ang kanyang mga kasama. Sinalina ng pavilion manager Nolan ang tasa ng ating bida nang siya sabay tanong sa ating bida na kung may kakayahan itong kunin ang mga dragon tail herbs ay bakit ito nagtatago at sinasamahan pa nito ang mga grupo ng villagers. Kinuha ng ating bida ang siya at nagsalita sa pavilion manager na may gusto lang siyang linawin dito. Nagseryoso ang ating bida at nagtanong sa dalaga na bakit nito alam ang lahat ng bagay na iyon. Dagdag pa ng ating bida na wag nang mag-abala pa ang pavilion manager na magtanong ulit ng mga ginang bagay. Kinabahan ng pavilion manager kaya sumangayon na lang sa ating bida. May biglang naalala ni Bai Yifan na may utang pa sa kanya ang pavilion manager ng 3,100,000 gold coins. Tanong niya sa pavilion manager kung naipon na nito ang pangbayad sa kanya. Dali-daling minasahi ng pavilion manager Nolan ang ating bida at sinabing may mga bago silang panendang kagamitan na kung gusto ng ating bida ay kunin nito ang lahat ng gusto nito. Nagtanong ang ating bida kung totoo yun sumangayon naman ang pavilion manager, biglang pumasok sa isip ni Bai Yifan ang nakalaban niyang kalbo na gumamit ng fist martial arts technique. Kaya tumangala ang ating bida sa pavilion manager at nagtanong kung may mga martial arts technique ito habang tanaw na tanaw ang malaking kokomilon ng pavilion manager. Dinala ng pavilion manager Nolan ang ating bida sa mga martial arts technique at pinapili lahat ng magugustuhan nito. Sa dami ng kanyang tiningnan na martial arts technique pero wala siyang nagustuhan. May inirito ang pavilion manager na martial arts technique na flower piercing hand. Tumanggi ang ating bida dahil pang babae masyado ang teknik na iyon. May natitirang pang isang martial arts technique ang pavilion manager kaya kinuha niya ito at ipinakita sa ating bida. Bumungad kay Bai Yifan ang martial arts technique na Shadow Fist. Ito ay peak grade yellow rank martial arts technique. Ang batang si Ruro ay matyagang nag-aantay sa ating bida sa loob ng 10,000 Treasures Hall. Maya-maya pa ay dumating na ang ating bida kasama ang pavilion manager kaya dali-daling tumakbo ay yamakap ang bata sa kanyang brother Bai. Nagtanong ang ating bida na kung bakit nandito ang bata dahil inutusan niya ito na magpahinga sa guest room. Sinabi ng batang si Ruro na naglalang siya sa ating bida kaya siya nagintay. May inilabas na isang bagay si Bai Yifan mula sa kanyang damit sabay ibinigay sa bata ang isang uri ng kasuotan para siyang isuot nito. Nagtanong si Ruro kung para sa kanya talaga ang magandang kasuotan na ibinibigay ng ating bida. Ayon sa pavilion manager na ang ating bida mismo ang pumili ng kasuotan na para lang talaga kay Ruro. Kaya tinanggap na ng bata na baka sa mukha ang kasiyahan dahil sa natanggap na regalo. Maya-maya pa ay dumating ang humahanggos na kasama ng ating bida para ibalita ang kalagayan ng kasamahan nila na may pinsala sa binti. Kaya dali-daling nagtungo sa silid sina Bai Yifan. Matapos makapasok makikitang nasa di maayos na karamdaman ang kasamahan nilang may pinsala sa binti. Matapos masuri ng doktor ay baka sa mukha nito ang lungkot sa kalagayan ng pasyente. Nag-alala ang mga kasamahan nito at di na alam kung ano ang kanilang gagawin. Paliwanag ng doktor na maaari pang mailigtas ang lalaki sa tulong ng kapangyarihan ng maalat na tao o sa tulong ng miraculous medicine. Ngunit napakahirap makakuha ang granong crossing halaman dahil sa malalakas na puwersa na kumukuha sa mga ito kaya di sila makakakuha ng ganong crossing herbs. Kumpiyansang nagsalita ang ating bida na siya na ang bahala kaya wag ang mga itong mag-alala. Sa isang banda sa totoong mundo ng ating bida, may dalawang staff sa tindahan ng gamot ang halatang inaantok na at pagod sa maghapong pagtatrabaho. Palabas ang isang staff para magsara ng tindahan habang naghihikab pa. Maya-maya pa ay dumating ang ating bida at binuksan ang automated door. Gulat na gulat ang isang staff dahil nakita niya ang pagumuko ng ating bida na nakangiti ng sobrang nakakatakot habang tumatawa. Sa isang banda hindi pa rin nalulunasan ang kanilang kasamahan inabot na ng gabi sa pag-aantay ng pagdating ng ating bida. Nag-aalala na si Ruro sapagkat hating gabi na di pa nabalik ang kanyang brother Bai. Maya-maya pa ay dumating na ang ating bida. Tinawag niya ang doktor at tinanong kung sapat na ang gamot na kanyang dinala.
Gulat na gulat ang doktor sa mga gamot na kumikinang nadala ng ating bida. Paliwanag ng doktor na ang dalang gamot ni Bai Yifan ay ang mga Blue Blood Unicorn Flower, Cytigarba-King Cordyceps at Yunling 7-Star Leaf. Ang lahat ng mga ito ay spirit herbs na sobrang mahal at napakabihirang makuha sa mundo. Mungkahi ng doktor na sapat ang mga ito at makakasigurado sila na mabilis nitong malulunasan ang karamdaman ng pasyente. Natuwa ang ating bida sa kanyang narinig. Iniisip ng doktor na unang beses niya sa kanyang buhay ang makakita ng mga bihirang spirit herbs ng magkakasama. May napansin ang batang si Ruro sa kamay ng ating bida na namumula kaya tinanong nito kung napano ang kamay ng kanyang brother Bai. Bumalik sa kanyang alaala ang kapalpakang kanyang ginawa noong nasa labas siya ng tindahan ng gamot. Dahil sa dilim ng tindahan ay nakakatakot ang pagmumuka ni Bai Yifan habang tinatanong ang takot na staff kung may tinda ang mga itong gamot sa leg injuries dahil bibilhin niya ang lahat ng iyon. Sa sobrang takot ng staff sa pagmumuka ng ating bida ay agad nitong naisara ang pinto kaya ang ating bida ay luluwa na ang mata sa sobrang sakit ng naramdaman sa pagkaipit ng kanyang kamay pinto. Matapos ng nakakatawang pangyayari na pagtanto ni Bai Yifan na kapag bumalik siya sa Earth ay isa lang siyang ordinaryong tao at hindi nadadala ang antas ng kanyang cultivation sa ibang mundo. Matapos magamot ang kasamahan nila ay sinuot na ni Ruro ang damit na regalo sa kanya ng ating bida. Habang nagluluto ito ay pinagsabihan nito ang kanyang uncle na kakagaling pa lang sa injury na wag na itong tumulong at magpahinga na lang ito. Nagsalita ang lalaki na mabuti na ang kanyang pakiramdam at ang kanyang binti ay kasing tigas na ng bato kaya wag na mag-ito mag-alala. Sabay tanong kay Ruro kung nasaan si Bai Yifan. Sagot ni Ruro na umalis ang ating bida para mag-hunting. Sa kagubatan may kinakaharap na malaking ahas si Bai Yifan at tuluyan na siyang nalingkis nito. Naghanda ang ating bida ng kanyang bagong natutunan na teknik ang Shadow Fist. Inatake niya ang ahas pero hindi gumana ang kanyang teknik kaya natulala ang ahas at halatang nadismaya sa ginawa ni Bai Yifan. Kaya ibinuko nito ang napakalaking bibig para lunukan ng buo ang ating bida. Ngumiti lang ang ating bida at sa isang iglap nagkawasak-wasak ang katawan ng malaking ahas. Matapos sinalo ang puso ng ahas na nahulog sa nagkalasog-lasog nitong katawan. Natuwa si Bai Yifan sa kanyang bagong teknik na Shadow Fist kasabay ng pag-breakthrough sa intermediate stage ng Inner Strength Realm. Habang si Bai Yifan ay abala sa pagkuha ng mga lamang loob ng mga halimaw sa kagubatan makikitang isang puno sa basket na ang kanyang naiipon. Naalala ni Bai Yifan ang sinabi ng pavilion manager na ang Yellow Rank Martial Arts Technique ay napakahirap pag-aralan na kahit ang mga genius ay nahihirapan matutunan ang mga ito. Pero iba ang ating bida, dahil sa kanyang kakayahan. Ang mga mahihirap pag-aralan na martial arts technique ay nagiging napakadaling pag-aralan pag nadala sa Earth ang mga teknik na iyon. May isang bagay na naalala si Bai Yifan na naging sanhi ng pagtulo ng kanyang pawis sa mukha. Yun ay ang paraan ng pag-breakthrough sa internal strength realm na kinailangan pa niyang kumain ng mga lamang loob ng mababangas na halimaw. At ang isa pa niyang hindi malilimutan ay ang niluluto sa kanya ni Ruro na mga lamang loob ng halimaw. Habang ang ating bida ay abala sa pagkuha ng mga karne ng halimaw at mga prutas para sa pagpapagaling ng uncle ni Ruro ay biglang may naramdamang panganib ang ating bida sa kanyang likuran. Biglang umatake kay Bai Yifan mula sa kanyang likuran na madali naman niyang naiwasan. Pinalabas ng ating bida ang mga kalaban. Ilang sandali lang nagsipaglabasan mula sa dilim ang mga asasin at tulugyang napalibutan ang ating bida. Nagtanong ang ating bida sa mga asasin na kung si Miss Lan ng City Lord Mansion ang nag-utos sa mga ito para patayin siya. Ayon sa isang asasin na may nagbayad sa kanila ng malaking halaga para patayin si Bai Yifan sabay atake ng mga ito sa ating bida. Nakaiwas naman ang ating bida sa mga pag-atake ng mga asasin. Nalaman ng ating bida na ang mga asasin ay nasa late stage ng Inner Strength Realm at early stages ng Inner Strength Realm. Naghanda ng pag-atake si Bai Yifan at pinagbibigyan ng mala-ultimate ni Bad ang kaya napuruhan ng husto ang mga asasin kaya nagsitilapon ang mga ito sa ere. Matapos bigyan ng isang suntok sa mukha ang huling asasin ay tulo ang dugo sa ilong. Napasabi na lang ang asasin na bakit marunong ng martial arts technique ang ating bida dahil sa kanilang nalamang impormasyon ay wala itong alam sa martial arts at nasa bone forging realm lamang ito. Mungkahi ni Bai Yifan sa asasin na mali ang mga nakalap ng mga itong impormasyon.
Habang dumudugo ang ilong ng assassin ay tumatakbo sa isip nito ang lakas ng mga suntok ng ating bida ay sapat na para napinsala ng husto ang kanilang internal organs at mga buto pero hindi sila pinatay ng ating bida. Humanga pa ang assassin dahil na-co-control ng maayos ng ating bida ang kanyang lakas. Tinapakan ni Bai Yifan ang dibdib ng assassin at inalok ang mga ito na palalayain basta sabihin lang kung sino ang nag-utos sa mga ito na patayin siya. Sumagot ang assassin na ayon dito ang kanilang assassin sect ang pinakamalaking organization sa Liuyun City at mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa ibigay ang impormasyon ng kanilang employer. Hindi inasahan ng ating bida na may paninindigan ang mga ito kaya inalis na ni Bai Yifan ang kanyang paa sa dibdib ng assassin sabay inalok ang assassin na dodoblehin niya ang ibinayad ng employer sa assassin basta pumayag lang ang assassin sa gusto ng ating bida. Sumagot ang assassin na silang taga-assassin sect ay mga profesional na assassin at hindi sila tumatanggap ng suhol maliban kung magbibigay sa kanila ng napakalaking kayamanan na hindi nila kayang tanggihan. Kaya naglabas ang ating bida ng napakalaking gold na kumikinang na naging sanhi ng pagluwan ng mata ng assassin at patuloy na pagdigo ng ilong dahil sa kayamanang nilabas ng ating bida. Lumuhad ang mga assassin sa ating bida at pananggakuan na wala ng taga-assassin sect ang tatanggap ng request na para patayin ang ating bida. At ang tungkol sa taong nagpapapatay sa ating bida ay sasabihin na lang nila pagkatapos nilang mag-report sa assassin sect. Kaya pinaalis na ng ating bida ang mga assassin. Inisip ni Bai Yifan na kailangan niyang makabili ng mga bagong martial arts technique bago niya gawin ang ibang bagay at kailangan niyang makapag-breakthrough sa blood transfusion realm para makagalaw siya ng maayos sa Liuyun City. Isang maaliwalas na umaga naglalakad si Lan Xin'er at Lin Yunkai patungo sa Pavilion Hall. Hindi maganda ang araw ng bruhang young lady. Salaysay nito kay Lin Yunkai na ang habang na pavilion manager Nolan ay kinalaban siya at kinampihan pa ang mga villagers. Tapos akala nito ay hindi kayang galawin ng City Lord Mansion ang 10,000 Treasures Pavilion Hall nito. Pinakalma ni Lin Yunkai ang bruhang young lady sinabi nito na may dignity ang young lady kaya hindi na ito mag-aabala pa makipagtalo sa pavilion manager kaya kumalma na ito at wag na magalit pa. Para mawala ang galit ng bruhang young lady ay inilabas ni Lin Yunkai ang hairpin na nakuha niya sa 10,000 Treasures Hall noong nakaraang bedeng sabay itinusok sa buhok ng bruhang young lady. Parang wala lang sa young lady ang panunuyo ng hanggal na Lin Yunkai. Nang napatingin sa harapan si Lan Xin'er at biglang nagulat ang bruhang young lady dahil nakita niya si Bai Yifan na papasok ng 10,000 Treasures Pavilion Hall kaya napatanong na lang ang young lady kung bakit buhay pa ang ating bida. Matapos makita si Bai Yifan ay agad na namang nag-alburuto sa galit ang bruha sabay binigyan ng isang malakas na sampal sa mukha si Lin Yunkai. Galit na sinabi kay Lin Yunkai na akala niya ay patay na ang ating bida dahil ipinangako nito na ipapapatay niya ito. Sa lakas ng sampal ng young lady ay nagkabituin ang taas ng ulo ni Lin Yunkai at habang hawak ang masakit na pagmumukha paliwanag nito na gumastos siya ng malaking pera sa isang grupo ng mga assassin para patayin si Bai Yifan kaya imposible na pumalpak ang mga ito. Tumalikod ang young lady ng galit habang sinasabi na hindi na siya magtitiwala pa sa mga sasabihin ni Lin Yunkai at siya na lang ang mag-aasikaso kay Bai Yifan. Sa loob ng 10,000 Treasures Pavilion Grand Hall abala ang mga tao sa pagtingin ng mga items. Nagtungo si Bai Yifan sa Pavilion Manager Nolan kaya tinanong ni Nolan ang ating bida kung naghahanap na naman ito ng skill books. Tanong pa ng Pavilion Manager na bakit ito naghahanap ng bagong skill books ay kakakuha lang naman ito ng skill book na Shadow Fist nung nakaraan. Sagot ni Bai Yifan na wag mag-alala ang Pavilion Manager dahil meron naman siyang pangbayad. Kaya nagmamalaking ipinakita ng Pavilion Manager Nolan ang isang skill book na Floating Blossom Steps. Isang superior grade yellow rank skill at isang physical martial arts. Kaya nakakasigurado ang Pavilion Manager na magugustuhan iyon ni Bai Yifan. Kinuha at natuwa ang ating bida habang nagpahabol pa sa Pavilion Manager na kapag mayroon itong mga high-level na mga bagong martial arts technique ay kukunin agad niya kahit di na umattend pa ng subasta. Maya-maya pa ay biglang may nagsalita sa sulok sumingit ang mayabang na young lady at nagsalita ito sa ating bida na anong ginagawa ng aroganting tulad ng ating bida sa sugar na ito. Nagyabang pa ang young lady na bibilhin niya ng 3 beses sa tunay nitong halaga ang anumang items na magustuhan ni Bai Yifan.
Humingi ng tawad ang pavilion manager at paliwanag nito na kanilang 10,000 Treasures Pavilion Hall ay may patikan na kung sino ang may mas mataas na maibigay na presyo ay siyang makakakuha ng panalo. Nagsalita ang young lady na kung pinapatawa siya ng pavilion manager dahil imposible na makapagbigay ng mataas na halaga ang ating bida kaysa sa kanya. Hinamon ng young lady ang ating bida na kung makakapagbigay ito ng mas mataas na presyo ay gag-apang siya palabas ng pavilion hall sa harap ng maraming tao. Sumagot si Bai Yifan na kung seryoso ang young lady sa mga sinasabi nito. Kumpiyansang sinabi ng young lady Lan Xin-er na tumutupad siya sa kanyang salita isa pa madaming tao sa loob na magiging saksi sa kanilang pastahan. Utos pa nito na kapag hindi nagawang magbayad ng ating bida ay lumuhad ito at dilaan ang kanyang sapatos. Pumayag ang ating bida at sinabing si Miss Nolan na ang baalang mag-ayos ng bayad. Sabay may inilabas si Bai Yifan na isang bagay na ginto na hugis ulap. Ngumiti na naman ang pademonyo ang ating bida at nagmungkahing hindi na siya makapaghinti na makakita ng magandang palabas. Laking gulat ng mayabang na young lady at ng mga tao dahil hindi nila inaasahan na mayroon ang ating bida ng isang napakahalagang bagay. Di makapaniwala ang young lady na mayroon ang ating bida ng pinaka-prestihiyusong Imperial Cloud Order ng 10,000 Treasures Pavilion Hall. Ang Imperial Cloud Order ay isang token na exclusive lamang sa ekstraordinaryong customer ng 10,000 Treasures Pavilion Hall. Ang token na ito ay inirepresenta ang may hawak bilang isang mataas na level ng estado. Kapag maraming espesyal na kayamanan sa mga merchant house ay ang nagmamay-ari ng Imperial Cloud Order ay magagamit ito para direktang makuha ang kayamanan kahit hindi na makilahok sa subastahan. Paliwanag ng isang lalaki na marang 20 milyong tao sa Liuyun City pero bilang lang sa daliri ang nagtataglay ng Imperial Cloud Order. Kaya laking pagtataka ng mga tao kung sino ba talaga ang ating bida dahil ganun na lang ito pahalagahan ng 10,000 Treasures Pavilion. Sa nakaraan matapos malunasan ng doktor ang kasama ng ating bida na villager ay lumuhod at umiiyak habang nagmakaawa ang pavilion manager sa ating bida na ibenta sa kanya ang mga medicinal herbs na dinala ng ating bida. Pinaalala ni Bai Yifan na may utang pa sa kanya ang pavilion manager. Kaya inilabas ng pavilion manager ang Imperial Cloud Order bilang kapalit sa isang medicinal herbs. Masayang tinanggap naman ng ating bida ang offer na iyon. Sa isang banda ang bruhang young lady ay galit na nagtatanong sa kanyang isip na kung paano naging posible iyon bakit nagkaroon ng Imperial Cloud Order ang ating bida na kahit ang kanyang ama ay walang ganoon. Masayang pinaikot-ikot ni Bai Yifan ang Imperial Cloud Order sa kanyang kamay daliri habang sinasabi na gagawing 3 bises na mataas ng young lady Lan Xin-er ang presyo ng gusto niya. Pero ayon sa ating bida na kaya niyang mag-offer ng 30 bises na mas mataas, 300 bises na mas mataas at kahit pa 3,000 na mas mataas na presyo ay kaya niya. Lumapit si Bai Yifan sa young lady at sinabing kung hindi nito kayang magbigay ng presyo na mas mataas sa binigay niyang presyo ay nagsimula na itong gumapang palabas ng 10,000 Treasures Pavilion. Hindi naman nakapagsalita ang sobrang napahiyang young lady. Maya-maya pa ay dumating si Lin Yunkai at tinanong ang isang lalaki na kung nakita nito ang kanyang minamahal na si Lan Xin-er. Nagtanong ang lalaki na kung sino iyon. Ipinaliwanag ni In Yunkai na napakaganda nito na parang fairy, sobrang kaibig-ibig at may kakaibang personalidad ang panganay na anak ng kanilang City Lord Mansion. Sumabat ang isang lalaki na kung ang panganay na anak ng City Lord Mansion dahil hindi niya alam kung maganda ba talaga ito o hindi. Dagdag pa ng lalaki na totoong may kakaibang personalidad ito sabay turo sa direksyon ng young lady. Sa isang banda ang young lady ay pinagtatawanan ng mga tao habang gumagapang sa loob ng 10,000 Treasures Pavilion habang bakas sa mukha nito ang sobrang kahihiyan na pinaranas sa kanya ng ating bida. Gulat na gulat si Lin Yunkai na nagputi na ang mata matapos masaksihan ang nakakahiyang ginawa ng kanyang minamahal na young lady Lan Xin-er. Habang tumutulo ang luha ng young lady napatanong na lang siya sa kanyang sarili na bakit nangyari sa kanya ito dahil buong buhay niya ay hindi pa siya napahiya ng sobre gaya nito. Sinabihan ng ating bida ang young lady na kung sa tingin nito ay lahat ng tao ay kaya nito hamakin ay nagkakamali ito. Nagpakilala ang ating bida na siya si Bai Yifan at sinabing hindi siya natatakot sa young lady. Kinuha ng ating bida ang hairpin ni Lan Xin-er at sinabihan ito na kapag tinangka nitong galitin siya ay dudurugin niya ito. Natulala
na lang ang young lady habang natulo ang mga luha habang pinagmamasdan ang pagkawasak ng kanyang hairpin na regalo ni Lin Yunkai. Tumayo si Bai Yifan at sinabi sa young lady na napakaganda ng palabas at makikita silang muli. Pinatabi ni Lin Yunkai ang mga tao sabay ay nilalayan ang kaawa-awang young lady tapos tinanong kung maayos lang ito. Nagsalita si Lan Xin'er at nagmungkahi na nagbago na ang isip niya dahil hindi na niya gustong patayin ang ating bida dahil pahihirapan niya ito ng higit pa sa kamatayan. Habang nakatingin ng kay Lin Yunkai ng sobrang nakakatakot. Tanong ng lalaki na kung yun si Bai Yifan habang ang young lady ay sumagot lang nang wala siyang pakialam. Nagtanong si Lan Xin'er sa lalaki na kung alam ba nito ang ginawang pamamahiya sa kanya ni Bai Yifan at kung hindi nito alam ay kalimutan na lang ni Lin Yunkai ang kanilang kasal. Pinaliwanagan ni Lin Yunkai na ang lalaking iyon ay ang misteryusong lalaki na umagaw sa kanya ng mountain moving technique at ng Heavenly Ascension Order noon nakaraang subastahan. Napatanong na lang ang young lady sa lalaki kung anong ibig nitong sabihin. Paliwanag ni Lin Yunkai sa young lady na alam niya na kailangan nito ang pahintulot para makapasok sa sacred realm para sa cultivation nito. Kaya sinubukan niyang kunin ang Heavenly Ascension Order para ibigay sa young lady pero inagaw sa kanya ni Bai Yifan ang bagay na iyon sa naganap na subastahan. Paliwanag pa ni Lin Yunkai na nagpadala siya ng tao para manmanan si Bai Yifan at nakawin ang mga gamit nito pero hindi nagtagumpay ang mga ipinadala niyang tao. Dahil nang aatakan na si Bai Yifan ay bigla na lang itong nawala ng napakabilis. Nag-report ang tauhan ni Lin Yunkai na umatake kay Bai Yifan sa kagubatan. Salaysay nito na may alam sa arts of stealth movement. At hindi sapat ang kanyang kasama para patayin ito dahil bigla na lang naglaho at nakatakas ang kanilang target. Napangitngit ng ngipin ang young lady at napatanong kung anong tunay na pagkakakilanlan ng ating bida. Dagdag pa na kailangan niyang sabihin sa kanyang ama kaagad ang bagay na iyon. Sa apartment na tinitirahan ni Bai Yifan sa totoong mundo ay makikitang nakahilata ang ating bida sa kanyang kama habang iniisip na mas nakakatulog siya ng maayos kapag narito siya. Tumingin si Bai Yifan sa skillbook habang iniisip na ang floating blossom steps na nabili niya kahapon sa 10,000 Treasures Pavilion ay may total na 108 variation at napakahirap matutunan. Pero matapos dalahin sa Earth ang mahirap matutunan na martial arts technique ay natutunan lang niya sa loob lamang ng isang gabi. Nag-inat ng kamay si Bai Yifan habang iniisip na sa lakas ng kanyang Shadow Fist at kapag isinama sa kanyang natutunan na Floating Blossom Steps ay makakalaban siya maayos habang patungo sa kanyang peak stage Blood Transfusion Realm. Bumangon si Bai Yifan sa kanyang higaan at nagtungo sa pinto para lumabas at bumili ng mga cultivation resources tapos babalik na ibang mundo. Pagbukas ng pinto ng ating bida ay bumungad sa kanya ang galit na landlord Guo Yao. Galit na nagtanong ang landlord na nasa loob lang pala ng silid ang ating bida pero hindi ito sumasagot sa kanyang message at hindi sumasagot kapag kumakatok siya ng pinto. Kinabahan si Bai Yifan at nagpalusot na lang nakatulog siya kaya hindi niya narinig na kumakatok ang landlord. Habang iniisip na naging abala siya sa pagko-cultivate at nalimutan niya na ngayong araw ang bayaran ng renta ng silid. Galit na sinabi ng landlord Guo Yao na hindi siya maluluko ng ating bida dahil nangako ito na magbabayad ng renta ngayong katapusan. Kaya tinanong ng landlord na kung nasaan na ang pera niya. Lumuhad ang ating bida at iniabot ang pera na tanggapin muna nito ang pauna niyang bayad dahil 200 yuan na lang ang tirang pera niya na gagastusin sa sunod na buwan. Kuwenilyuhan ng landlord Guo Yao ang ating bida sabay tanong kung anong nangyayari rito. Tanong pa nito na kahit nagde-deliver lang ito ng mga pagkain ay magagawa pera nitong makaipon ng 3 hanggang 4,000 yuan sa loob ng isang buwan. Dagdag pa ng landlord na malusog naman ang ating bida kaya bakit hindi nito kayang bagbayad ng renta. Napakamot ng ulo si Bai Yifan dahil hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Pero sa isip-isip niya ay sa nakaraang ilang araw ay naging abala siya sa pag-cultivate sa ibang mundo at umuwi lang siya sa gabi sa totoong mundo para kumita ng maliit na pera kaya hindi niya nagawang makabayad ng renta. Laking gulat ng ating bida nang bigyan siya ng pera ng landlord habang sinasabi nito na hindi magagawang mabuhay ni Bai Yifan sa Hangzhou sa halagang 200 yuan. Pahabol pa ng landlord na bayadan na lang siya ng ating bida sa susunod na buwan. Natuwa si Bai Yifan sabay nagpasalamat sa kanyang sister Guo. Sa totoong mundo abala sa pagde-deliver ng pagkain si Bai Yifan sa kanyang customer.
Habang tumatakbo sa kanyang isip na sa kabilang mundo nagagawa niyang kumain at uminom ng hindi nag-aalala sa pera. Pero kapag bumabalik siya sa totoong mundo ay balik din siya sa kanyang orihinal na kondisyon na kailangang kumayod para mabuhay. Napatingin si Bai Yifan sa isang papel na nakapastil sa poste. Ayon sa papel na nakadikit ay handa itong magbayad ng malaking halaga para magkaroon ng anak na lalaki. Ayon sa impormasyon ng naghahanap ay may pangalan na Li Jia, babae, 28 taong gulang. May taas na 168, maputi ang balat at maganda. Ang katawan ay mabilog at kaakit-akit. Ang asawa niya ay mayaman na negosyant. Wala na itong kakayahan na makapagsilang ng sanggol dahil sa car accident. Naghahanap ito ng malusog at mapagmahal na batang lalaki, para mapuna ng pangarap na pagiging isang ina. Ang reward ay 300,000 yuan. Sa interesado ay magbibigay ito ng 100,000 bilang deposito. At nag-iwan ng contact number. Napaisip si Bai Yifan kung susukan niya ang bagay na iyon. Habang nag-iisip ay biglang may tumawag kay Bai Yifan kaya dali-dali niyang sinagot at ama pala niya iyon. Ilang sandali lang biglang nagbago ang reaksyon ni Bai Yifan sa kanyang nalaman mula sa kanyang ama kaya dali-dali siyang nagtungo Hangzhou Hospital. Pagdating ng ating bida ay nakita niya ang kanyang ama kasama ang kanyang ina na nakahilata at walang malay. Kwento ng kanyang ama na nabangga ang kanyang ina ng sasakyan na ang driver ay nakainom. Dagdag pa ng kanyang ama na umiiyak na ang bahay ng mga ito ay naisangla na sa bangko at nakapanghiram na rin ng pera sa kanyang mga kaibigan. Ang sunod na treatment ay nagkakahalaga ng 300,000 yuan at hindi pa magagarantiya ang paggising nito. Ang ating bida ay tinawag na Xiao Fan habang humihingi ng tawad sa ating bida. Pinakalma ni Bai Yifan ang kanyang ama at sinabi dito na isa silang pamilya kaya wag ito magsalita ng mga ganong bagay. Sa laysay ng ating bida nahahanap siya ng paraan para makakuha ng sapat na pera. Sabay lumakad paalis habang ang kanyang ama ay nakatingin sa kanya habang palayo. Sa labas habang naglalakad ay malalim na nag-iisip ang ating bida tungkol sa mga problemang kanyang kinahaharap. Maya-maya at biglang napalingon si Bai Yifan matapos makarinig ng ingay sa paligid. Naayon sa boses ay pakawalan siya ng mga ito. Sa isang banda pala ay may babaeng pinagtutulungan ng mga kalalakihan habang ang bodyguard ng babae ay pinabagsak ng mga masasamang loob. Nagbanta ang isang lalaki na kung ayaw nitong masaktan ay sumama na lang ng maayos sa kanila. Biglang pumasok sa eksena ang ating bida sabay binigyan ng isang sipa sa mukha ang isang lalaki kaya tulog agad ito sa sahig. Napalingon ang babae sa ating bida habang si Bai Yifan ay sinipa ang binti ng isang lalaki na agad ikinabali ng binti nito. Sa sobrang sakit at napasigaw na lang ang lalaki sa sinapit ng kanyang binti. Sugod pa ang dalawa nitong kasama para atakihin ang ating bida. Bumanat ng isang hook ang lalaki na nailegan naman ng ating bida sabay binigyan ng atake sa panga sa lakas ng atake ay namuti ang mata ng lalaki. Habang nakikipaglaban ay naisip ng ating bida na hindi man nalipat ang kanyang cultivation sa totoong mundo ay ang kanya namang katawan ay nagdevelop ng muscle memory na akma sa kanyang pakikipaglaban sa Earth. Sabay inatake ng ating bida ang dibdib ng lalaki sa lakas ay namuti rin ang mga mata nito. Lumitaw si Bai Yifan sa isang lalaki at binigyan ng isang sipa sa dibdib kaya tumilapon ito sa mga kasama nito kaya tumilapon din ang dalawang lalaki. Pinagpawisan ang natitirang lalaki habang nakatingin sa kanyang mga kasama. Iniisip nito na hindi pa lalampas ng 3 minuto pero napabagsak na ng ating bida ang 7 niyang mga kasama na bihasa sa pakikipaglaban. Napaisip pa ito na kung gaano kataas ang combat power ng ating bida. Habang siya ay nag-iisip biglang lumitaw si Bai Yifan sa kanyang harap. Hinawakan ng ating bida ang mukha ng lalaki sabay iniumpog sa pader. Sa lakas ng atake ni Bai Yifan ay dugo ang ilong at bibig ng lalaki. Natulala ang babae dahil napabagsak ng ating bida ang lahat ng iyon nang siya lang mag-isa. Sinabi ni Bai Yifan sa babae na dahil wala naman itong mga pinsala sa katawan ay mas mabuti pang umuwi na ito sa kanilang tahanan. Nagpasalamat ang babae sa ating bida at humiling na samahan siya pauwi sa kanila. Humingi ng tawad ang ating bida dahil may i-deliver pa siyang pagkain sa customer at kapag hindi niya na-deliver sa tamang oras ay ibabaw-asi iyon sa kanyang sahod. Dagdag pa ng ating bida na tatawag na lang siya ng pulis kung natatakot ito.
Nag-alok ang dalaga na babayadan niya ang ating bida ng 1 milyon kapag sinamahan siya nito pauwi sa kanila. Pagkarinig pa lang si Bai Yifan sa alok ng babae ay agad niyang hinubad ang kanyang uniform sa pagde-deliver at ibinato sa sahig. Sabay tanong sa dalaga kung saan ang tahanan ng mga ito. Bakas sa mukha ng dalaga ang pagtataka sa mabilis na pagpayag ng ating bida. Sa isang banda sa tahanan ng dalaga ang Tang Family Villa. Tinawag ng dalaga ang ating bida ng Cheng Yu at humingi ng tawad dahil ipapaalam muna niya sa kanyang pamilya na ligtas siya. Sumagot lang ang ating bida nang gawin niya lang. Sa unahan may narinig silang babae na pinagagalitan ng mga tauhan. Nagbanta ang babae sa mga tauhan nito na kapag may nangyaring masama kay Rongrong ay papatayin niya ang mga ito. Takot ang mga nakaluhod na lalaki at pangako nila sa eldest young na hahanapin nila ang second young lady. Ilang sandali lang ay nagulat ang eldest young lady dahil nakita niyang nakabalik ng buhay ang kanyang pangalawang kapatid. Salaysay ng dalaga na nakabalik na siya. Bumati naman ang ating bida sa babae at nagpakilalang siya si Cheng Yu. Biglang yamakap ang dalaga sa ate nito at nangakong hindi na ulit siya gagala sa labas. Sumagot ang nagulat na ate na mabuti at nakabalik ito ng ligtas. Sa isang banda nakatingin lang si Bai Yifan sa nagyayakapang magkapatid habang inaante ang kanyang 1 milyon. Sa loob ng guest room ay lubos na pinasasalamatan ng eldest sister ang ating bida sa pagliligtas nito sa kanyang kapatid. Pahayag ng eldest sister sa ating bida na magpapahanda siya ng isang piging para sa ating bida. Sinabi ni Bai Yifan na wag na itong maging magalang at wag na mag-abala sa isang piging dahil hindi na iyon kinakailangan. Mungkahi pa ng ating bida na nangako ang kapatid nito sa kanya na babayadan siya ng 1 milyon kapag nagawa niyang ihatid ito ng ligtas. Sumama ang tingin ng babae sabay nagtanong kung talagang nangako ang kapatid niya na magbabayad ng 1 milyon. Habang nanlilisik sa pula ang mata ng eldest sister ay ang ating bida ay pinagpawisan sa kaba. Paliwanag ni Bai Yifan sa babae na kalimutan na lang nito ang sinabi niya. Naisip ni Bai Yifan na talagang hindi maghuhulog ang langit ng tinapay. Naisip pa ng ating bida na sa una pa lang ay hindi na siya naasa na mababayaran siya ng ganong kalaking halaga. Maya-maya pa ay lumapit ang eldest sister sa kanyang pangalawang kapatid sabay kinutusan ito. Sabay tinanong ang kapatid na kung 1 milyon lang ba ang halaga ng buhay nito. Dagdag ba na kung minamaliit nito ang kanyang sarili at ang eldest sister nito dahil sa ganong halaga. Habang ang babae ay napapasigaw na lang sa sakit ng ginagawa sa kanya ng kanyang ate. Nagulat si Bai Yifan nang naglabas ng black card ang eldest sister. Sinabi ng babae sa ating bida na 100 milyon ang halaga ng black card na iyon at maliit na regalo para sa ating bida sa pagliligtas nito sa kanyang kapatid. Dagdag pa ng babae na isa lang iyong maliit na token bilang papasalamat ng kanilang Tang Family Group. Pinagpawisan si Bai Yifan sabay nagtanong kung ang Tang Family Group ba talaga. Dahil sa kanyang natatandaan ang Tang Family Group ay may market value na 50 bilyon. Sumangayon ang eldest sister pero ayon sa babae na ang halagang iyon ay hindi may kukumpara sa nagawa ng ating bida para sa kanyang kapatid. Dagdag pa ng babae na mayroon silang malaking utang na loob sa ating bida at alok pa nito na kapag may nangailangan si Bai Yifan sa hinaharap ay wag ito mahihiyang humingi ng tulong sa kanya. Lumapit si Bai Yifan sa babae at hinawakan ang kamay nito sabay sinabi ng ating bida na hindi na kailangan pang hintayin ang hinaharap dahil ngayon ay may kailangan siyang hindyang pabor sa eldest sister. Makalipas ang 3 araw sa Hang City Hospital ay nag-uusap ang ating bida at ang eldest sister. Mungkahi ng babae sa ating bida na wag na itong mag-alala dahil naayos na niya ang lahat. Dahil nag-imbite siya ng 5 pinakamagagaling na eksperto mula sa ibang bansa para magsigawa ng surgical procedure. Pahabol pa ng eldest sister na gagaling ang ina ng ating bida sa lalo't madaling panahon. Habang patuloy ang operation ng ina ng ating bida ay matyagang nagbabaante naman ang kanyang ama. Mungkahi ng ama ng ating bida sa asawa nito na si Mei Huan na tatagan lang nito dahil gagaling din ito kaagad. Ayon sa eldest sister na nauunawaan niya ang nararamdaman ng ating bida. Kwento pa nito na namatay ang kanilang mga magulang sa murang edad pa lang niya. Kaya kahit anong mangyari ay hindi niya hahayaan na mawala pa ang kanyang kapatid sa kanya. Nagpasalamat ang ating bida sa napakalaking tulong na ginawa sa kanya ng Sister Tang.
Sinabi ni Bai Yifan na kapag nangailangan sa kanya ang babae sa hinaharap ay hindi siya magdadalawang isip na tulungan ito. Sumagot ang babae na mayroon nga siyang gustong hindyang na tulong sa ating bida. Humiling ang babae kay Bai Yifan na turuan ang kanilang Tang Family Group's bodyguard sa pakikipaglaban. Sa likod ng ating bida sabay-sabay na yumuko ang mga bodyguard ng Tang Family sabay humiling na turuan sila ng fighting skills, na tamimina lang ang ating bida sa mabilis na pangyayari. Salaysay ng eldest sister ng Tang na nagpadala siya ng mga tao para mag-iimbestiga sa mga tao na nagtangkang atakihin si Rongrong. Malakas ang kutob ng babae na ang kalaban ng kanilang negosyo ang nag-utos sa mga lalaki na atakihin si Rongrong para bumagsak ang kanilang Tang Family Group. Dagdag pa ng sister Tang na ang isa pang ikinamangha niya ay ang mga professional fighters na pinabagsak ng ating bida ay kasalukuyan pa ring nasa hospital at wala ng paraan para maka-recover. At ang mga ito ay nakakaranas pa rin ng mental shock sa nangyaring labanan. Sa loob ng hospital makikitang naghahalusinasyon ang isang lalaki habang sinasabi nito na wag sa kanyang lalapit. Sinabi ng babae sa ating bida na hindi niya alam kung anong pamamaraan ng ating bida basta humihiling siya ng turuan ang kanilang mga bodyguard para mas umunlad ang mga kakayahan ng mga ito. Nagpa-humble naman si Bai Yifan at sinabing nang dahil lang iyon sa kanyang personal na karanasan sa pakikipaglaban at sinamahan lang ng kaunting teknik. Paliwanag ng babae na hindi niya kukunin ang lahat ng oras ni Bai Yifan dahil kalahating buwan lang ang kanyang hinihiling na turuan ang kanyang mga bodyguard. At ang kanyang company ay magbabayad ng nararapat na kabayaran sa pagtuturo nito. At kung gusto nitong pataasan ang presyo ay sabihin lang nito. Napakamot na lang sa ulo si Bai Yifan habang iniisip na ginagamit ng babae ang pagiging businesswoman nito para hindi siya makatanggi sa alok. Pumayag ang ating bida pero hindi siya nangangako na mag-work ang kanyang pagtaturo. Sinabi ng babae na aayusin niya ang oras ng pagtaturo ng ating bida at makakasigurado siya na hindi makakaabala sa personal na buhay ng ating bida. Matapos noon ay tuluyan ng umalis ang babae habang nakatingin si Bai Yifan sa umaalis na babae ay siyang pag-iisip nito na perpektong oras ito para sulitin na kasama ang kanyang ina. At sa sandaling makabayad na siya ng pabor ay wala ng dahilan pa para magkautang sa isa't isa. Sa loob ng kalahating buwan ay ginugol ni Bai Yifan ang kanyang oras sa masigasig na pagtaturo ng fighting skills sa mga bodyguard ng Tang Family Group. Inutusan ng ating bida ang isang lalaki na bigyan nito ng isang suntok ang kalaban nito at gawin nito ng maamabilis. Sa isang banda ay nagising na ang ina ang ating bida kaya masayang-masaya na ang kanyang ama. Masayang inaalagaan ng ama ng ating bida ang asawa nito habang sinusubuan ng pagkain para mabilis bumalik ang lakas nito. Sa isang banda napagod ng husto sa pagtaturo ang ating bida kaya namahinga siya habang iniisip na tapos na ang kanyang trabaho. Nagdesisyon si Bai Yifan na bumalik na sa kabilang mundo para alamin kung ano na ang nangyayari sa kanyang mga kaibigan kaya inilabas ng ating bida ang kanyang mahiwagang singsing sabay isinuot niya sa kanyang daliri. Sa isang iglap nakarating agad si Bai Yifan sa kabilang mundo kasabay ng pagbabago ng kasuotan. Nagtungo si Bai Yifan sa Mu Family Village para kamustahin ang kanyang kaibigan na si Mururo at ang ama nitong si Uncle Mutai. Pagdating niya sa Mu Family Village ay laking gulat ng ating bida na parang pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa kanyang nasaksihan. Nakita ni Bai Yifan na wasak at nasusunog ang Mu Family Village kasabay ng pagtatanong na kung ano ang nangyayari sa lugar na ito. Tumakbo si Bai Yifan para hanapin ang kanyang mga kaibigan na sina Ruro at Uncle Tai. Habang abala sa paghahanap ay biglang may tumawag sa kanya sa di kalayuan kaya agad siyang napalingon. Ang tumawag pala ay ang pavilion manager kasama ang mga tauhan nito. Nagsalita ang pavilion manager Nolan na nakabalik na pala si Bai Yifan at matagal itong inintay. Sa isang banda sa loob ng warehouse ng 10,000 Treasures Pavilion makikita ang mga villagers ng Mu Family na may mga pinsala sa katawan. Ginagamot nila ang isa't isa habang ang iba ay iniinda ang pinsalang natamo. Ginagamot ni Mutai ang kanyang kapatid na nasugatan ng sunod habang ang kapatid ay sumisigaw at sinabi sa kapatid na dahan-dahan lang. Maya-maya pa ay nagbukas ang pinto kaya napatingin silang lahat sa dumating. Dumating si Bai Yifan kasama ng pavilion manager Nolan at sinabi sa kanyang Uncle Tai at Uncle Yan na nakabalik na siya. Natuwa ang ama ni Ruro na si Uncle Mutai. Sinabi ng ating bida na masaya siyang makita itong ligtas.
Napatingin si Bai Yifan sa kanang braso ng kanyang Uncle Tai matapos makita ng ating bida ay laking gulat nito dahil naputol ang kanang braso nito. Pagtingin ni Bai Yifan sa ibang miyembro ng Mu family ay labis na lungkot at galit ang naramdaman ng ating bida dahil puro pinsala ang mga ito at naputulan pa ng braso ang iba. Sinabi ni Mutai na ayos lang ang lahat at ang mahalaga ay ligtas sila. Sumigaw si Bai Yifan at hinanap ang kaibigan niyang si Ruro dahil hindi niya nakikita ito kanina pa. Napatungo na lang ang ama nito at mga kasama dahil hindi nila alam ang sasabihin. Sa isang banda makikitang nakatay sa higaan si Ruro na balot ng binda ang buong katawan at iniinda ang sakit ng buong katawan. Lumapit ang doktor na may dalang dubag. Ibinangga nito si Ruro para linisin ang sugat at palitan ng binda sa katawan. Pagtanggal ng binda ay bumungad ang balat ni Ruro na lapnos sanhi ng pagkasunog ng balat. Tiningnan ni Ruro ang kanyang sarili mula sa refleksyon ng tubig at laking gulat niya nang makita ang sinapit ng kanyang sarili. Umiyak si Ruro sabay itinapon nito ang tubig na panlinis sa kanyang sugat. Mungkahi pa nito na ayaw niya ng kahit na anong gamot. Nagwala ang bata habang humihiling sa doktor na hayaan na lang siya nitong mamatay dahil ayaw niyang mabuhay ng mukhang halimaw. Maya-maya pa ay may tumamang kamay sa ulo ni Ruro. Kamay pala iyon no Bai Yifan para pakalmayan ang nagpupumiglas na si Ruro. Yamakap ang bata habang umiiyak dahil nakabalik na ang kanyang brother Bai. Salaysay ng pavilion manager Nolan na maswerte sila na nailigtas ang bata. Pero ang buong katawan nito ay nasunog ng apoy. Nagngit-ngit sa galit si Bai Yifan sabay tinanong ang pavilion manager na sinong ang may kagagawan ng pagsunog sa Mu Family Village. Sinabi ng pavilion manager Nolan na ang salarin ay ang Lin family at ang City Lord Mansion. Sa isang banda sa loob ng City Lord Mansion, nagtanong ang City kung ano ang mayroon habang nakaupo sa kanyang trono. Sumagot si Lin Yunkai na walang espesyal dahil gusto lang niyang ibigay ang ilang kahon ng Spirit Stone na nasa kanyang tabi bilang pagbibigay ng pagkilala bilang junior nito. Tumawa ang City Lord sa tuwa dahil maganda ang kalidad ng mga Spirit Stone na ibinigay sa kanya ni Lin Yunkai. Sabay pinuri nito ang kanyang anak na si Lan Xin dahil mayroon itong magaling na mata sa pagpili ng lalaki. Natuwa si Lin Yunkai dahil nagustuhan ng City Lord ang kanyang regal. Masungit na nagtanong ang young lady kay Lin Yunkai kung nasaan si Bai Yifan at bakit hindi niya pa nahahanap ang taong iyon. Ayon sa babae na ipinangako ni Lin Yunkai na babaliin nito ang buto ni Bai Yifan para mawala ang galit niya. Dali-daling lumapit si Bai Yifan sa young lady sabay pinaypayan habang sinasabi na kumalma lang ito. Pinagalitan ng City Lord ang anak niyang si Lan Xin at ninabi nito na huwag pabigla-bigla dahil hindi nila alam kung nasaan si Bai Yifan. Dagdag pa ng City Lord na napakayaman ng ating bida at kahit ang Shadow Sect ay nagawa nitong suhulan para mautusan pabalik ang mga grupo ng assassins. Mungkahi pa ng City Lord na kung gusto nitong mahuli si Bai Yifan ay wag ito magmadali. Hindi naman nagustuhan ng young lady ang pahayag ng kanyang ama. Paliwanag pa ng City Lord na alam niya na napahiya ang young lady sa loob ng 10,000 Treasures Pavilion kaya inutusan niya si Kai na tipunin ang mga kawal para i-massacre ang Mu Family Village para hamupa ang galit nito. Pahayag ni Lin Yunkai sa City Lord na pagbibilangan ang mga bangkay sa naganap na sunog ay kulang ng 10 tao sa 37 miyembro ng Mu Family Village. Dagdag pa nito na hindi niya alam kung nasaan ang ibang miyembro ng Mu Family Village baka iniligtas ang mga ito ng kung sino. Inutos ng City na ipakalat ang pagiging wanted ng ibang natitirang miyembro ng Mu Family Village sa buong bayan at isama na din si Bai Yifan. Paliwanag ng Pavilion Manager Nolan na may connection siya sa Liuyun City na nagbigay ng balita sa kanya ng gagawing pagsalakay ng City Lord Mansion sa Mu Family Village kaya nagpadala siya ng kanyang mga tauhan para iligtas ang mga ito. Nang makarating sila sa lugar ay huli na dahil nasusunog na ito. Kaya pinakalat niya ang kanyang mga tauhan para maghanap kung may natitira pang buhay. Galit na galit ang mga tao dahil kahit ang sanggol ay hindi pinatawad ng mga taga City Lord Mansion. Nakahita ang isang tauhan ng Pavilion Manager ng taong humihinga pa kaya dali-dali nitong iniligtas. Noong may nangyayaring pagpalang sa Mu Family Village ay Ruro ay nagtago sa loob ng isang malaking lagayan ng bigas kaya nagawa nitong makaligtas. Pero nang dahil sa apoy ay nagtamo ito ng matinding pagkasunog ng katawan. Malungkot na sinabi ng Pavilion Manager sa ating bida na iyon lang ang maitutulong ng kanyang kapangyarihan.
Nagpasalamat ang ating bida at sinabing hindi niya makakalimutan ang pabor na ibinigay ng pavilion manager. Nagtanong ang pavilion manager na kung ano na ang gagawin ng ating bida. Galit na sumagot si Bai Yifan na papatayin niya ang lahat ng may sala. Pinigilan ng pavilion manager ang ating bida at paliwanag nito ang City Lord Mansion at ang Lin family ay nagtataglay ng blood transfusion realm at napakarami ng mga ito. Paliwanag pa nito na ang City Lord Lan Chen ay nagtataglay ng 5th stage body cultivation na Marrow Cleansing Realm at kahit pa ang 5 mga wild beasts ay hindi kayang putulin ang katawan nito. At mayroon pang mga sabi-sabi na nagtataglay ito ng high-level arcane weapon kaya imposible itong mapatay. Sinabi ni Bai Yifan na ayaw niyang pumatay ng tao pero pag sinaktan ang kanyang mga kaibigan ay hindi siya magpapakita ng awa sa mga ito. Ayon pa sa ating bida na wala siyang pakialam kahit nasa Marrow Cleansing Realm na ang City Lord basta papatayin perenita ito. Sa totoong mundo nagtungo ang ating bida sa Old Medicine Hall. Bumili si Bai Yifan ng napakaraming gamot sa paso ng apoy. Nagtanong ang staff na kung bakit bumibili ang ating bida ng napakaraming gamot sa paso. Tanong pa na kung nasunog ang balat ng pamilya nito. Habang hawak ang madaming gamot sinabihan ng ating bida ang staff na huwag magtanong ng mga bagay na tungkol doon. Sumangayon ang staff at sinabihan ang ating bida na mag-ingat ito habang papaalis si Bai Yifan. Sa isang banda sa loob ng airport inihatid ni Bai Yifan ang kanyang mga magulang. Nagtanong ang kanyang ina na kung hindi talaga sasama sa kanila ang ating bida. Sinasabi ng ating bida sa kanyang mga magulang na wag ang mga ito mag-alala sa kanya dahil maayos lang siya. At wag ng mga itong puproblemahin ang pera dahil may kalahating milyon pa siya sa card na kinita niya sa pagtaturo. Pahabol pa ng ating bida na mag-enjoy at mag-relax na lang ang mga ito. Wala nang nagawa ang kayang ina habang sinabihan ito ng kanyang asawa na malaki na ang kanilang anak at alam na nito ang kanyang ginagawa. Habang papalayo ay matyagang nakatingin sa ating bida ang kanyang mga magulang. Sa isang banda may tumunog na telepuno kaya dali-daling sinagot ng landlord Guuyaw habang sinasabi na sino naman ang magpapadala ng mensahe sa ganitong oras ng gabi. Ang nagpadala ng mensahe ay si Bai Yifan na ayon dito na may aasikasuhin lang siyang mga bagay kaya hindi siya makakapagtagal ng ilang panahon. Sinabi ni Bai Yifan na nagbayad na siya ng advance para sa kanyang renta at ipinadala niya direkta sa WeChat account nito. Sabay nagpasalamat ang ating bida. Natuwa ang landlord Guuyaw sa kanyang nabasa kaya agad niyang tiningnan ang kanyang WeChat account at laking gulat niya sa ipinadala ni Bai Yifan na nagkakahalaga ng 100,000 yuan bilang advance rent. Napatanong na lang ito na kung anong pinaggagawa ng ating bida. Sa kabilang mundo ibinigay ni Bai Yifan ang gamot sa doktor para sa mga sugat ni Ruro. Laking pagtataka ng doktor sa gamot na dala ng ating bida dahil ayon dito na ang gamot ay isang legendary medicine. Inisip ng doktor na ang isang piraso ng medicine herbs ay maituturing na isang kayamanan. Sa isang silid tinanong ng pavilion manager kung handa na ang gamot para sa sugat ng nakarete na si Ruro. Ibinibigay ng ating bida ang gamot sa pavilion manager at sinabing ito na ang bahala sa lahat. Malugod namang tinanggap ng pavilion manager. Mangiyak-ngiyak na nagtanong si Ruro sa kanyang brother Bai na kung babalik pa sa dati ang kanyang hitsura. Sumagot si Bai Yifan na magtiwala lang ito at pananggakwan pa ang bata na kapag gumaling na ito ay inibiniya si Ruro ng 10 magandang kasuotan. Makalipas ang ilang oras sa silid ni Ruro ay may nabasag na salamin. Nag-alala ang ating bida at ang doktor kaya dali-dali silang nagtungo sa silid. Pagbukas nila ng pinto bumungad sa kanila ang nagliliwanag na katawan ni Ruro. Makikitang bumalik na sa dati nitong hitsura na mas gumanda pa at lalong nagmukhang dalaga. Sinabi ng matanda kay Ruro na tinakot siya nito at akala niya ay may masama nang nangyari dito. Humingi ng tawad si Ruro sa matanda, paliwanag niya na surpresa lang siya kaya niya nabitawan ang salamin. Hinawakan ng ating bida ang ulo ni Ruro at pinuri ito na mas gumanda pa ito. Nagpasalamat naman si Ruro. Habang nakatingin ang pavilion manager sa ating bida ay malalim naman nitong iniisip na si Bai Yifan ay nakakapagdala ng dragon-tailed grass at nakakagala sa martial world ng mag-isa. Mayroon ding walang katapusang spirit medicine. Tanong pa ng pavilion manager na kung saan ba talaga nagmula ang ating bida. Ibinigay ni Bai Yifan ang dragon-tailed grass sa pavilion manager bilang pasasalamat at humiling ng pabor ang ating bida.
Masaya namang tumugon ang pavilion manager Nolan sa hiling ng ating bida at sinabing sabihin lang nito sa kanya. Humiling ang ating bida ng mga high-level martial arts technique mula sa 10,000 Treasures Pavilion. Humiling din ang ating bida ng lugar na kanyang pagsisinayan. Sa lugar ng Countryside Mountain State ay naghanda ang ating bida ng superior grade beast's blood para sa kanyang cultivation at para lumakas ng mabilis. Ininom ni Bai Yifan ang isang tasang beast's blood tapos magsabay ng kanyang espada ang Blazing Yen Slash. Sa isang was-iwas lang ng espada ng ating bida ay nagkaputol-putol ang mga punong kahoy. Muling uminom si Bai Yifan ng beast's blood at muling sinanay ang kanyang Blazing Yen Slash. Naisip ni Bai Yifan na hindi pa sapat ang kanyang ginawa. Nagtanong ang pinagpapawisan na doktor kung ilang martial arts technique ang ibinigay ng pavilion manager sa ating bida at kung bakit nagsisinay ito araw at gabi. Dagdag pa ng doktor na hindi pa nalalabo ang kanyang mata dahil nakikita niya ang ating bida na umiinom ng beast blood na parang tubig lang kung inumin ito. Tinapik ng pavilion manager ang doktor habang iniisip na hindi na siya nasurpresa sa mga pinaggagawa ng ating bida. Sa umaga nagsisinay si Bai Yifan ng kanyang Tempest Rain Sword technique at sa gabi naman ay nagsisinay siya ng Silver Moon Slash. Pagsapit ng umaga ay makikitang nagsisinay pa rin si Bai Yifan. Maya-maya ay biglang tumawa ang ating bida dahil sa wakas nakapag-breakthrough na siya. Masayang-masaya si Bai Yifan habang dinadama ang bago niyang lakas at iniisip niya na nakarating na siya sa 4th stage of body cultivation realm. Dumating ang pavilion manager sabay binati ang ating bida dahil napag-breakthrough na ito. Nagpasalamat ang ating bida si pavilion manager sa mga naitulong nito sa kanya nitong mga nakalipas na araw. Naging seryoso ang ating bida at humiling sa pavilion manager na kapag hindi siya nakabalik sa sunod na araw ay samahan nito si Naruro at Uncle Tai na makalabas sa syudad na ito. At siguraduhin nito na makakaalis ang lahat sa lugar na ito na hindi makatao. Lumapit ang pavilion manager Nolan at sinabi na pag-usapan na lang nila iyon mamaya. May iniabot ang babae sa ating bida at sinabing tanggapin ang regalo. Binuksan ng ating bida ang regalo at nagtanong na kung ano ang bagay na iyon. Paliwanag ng pavilion manager na ang bagay na iyon ay ang Savage Talisman, magagawa nitong palakasin ang isang martial artist sa maximum strength nito at ang iba naman ay Protective Talisman magagamit iyon para depensahan ang malalakas and atake. At ang panghuli ay magagamit para makatakas sa isang laban. Naglabas pa ang pavilion manager Nolan ng isang regalo sa ating bida na isang espada na kasama sa top 10 sword mula sa Yan Dynasty. Nagpasalamat ang ating bida sa mga tulong ng pavilion manager at sinabing babayaran niya ito. Sinabi ni Miss Nolan na hindi na nito kailangan magbayad dahil regalo niya iyon bilang pagrespeto at pagkilala sa ating bida at isa pa gusto lang niya makatulong. Nagbigay galang ang tatlo sabay nagsabing mag-ingat ang ating bida at umuwi ng ligtas. Lubos na nagpasalamat si Bai Yifan sa kabaitan ng mga ito at hindi niya iyon malilimutan. Sa isang banda sa lugar ng Lin family ay nakarating ang ating bida. Nagalit ang mga bantay at sinabing iyon ang pinakamahalagang lugar ng Lin family at walang sino man ang pinapapasok sa lugar na ito. Biglang kumilos ng napakabilis ang ating bida. Sa mabilis na ataking iyon ay nalaslas ang leeg ng mga bantay. Matapos nun lumakad pasulong ang ating bida at nagmungkahing simulan na ng kanyang paghihiganti. Sa loob ng City Lord Mansion makikitang nag-uusap si Lin Yunkai at ang ama nitong baboy na may dalawang babae sa katabi. Sinabi ni Lin Yunkai na mapakasalan din niya si Lan Zin balang araw. Sumang-ayon lang naman ang ama nito na baboy. Salaysay ni Lin Yunkai na kapag nakapagpakasal na siya sa City Lord Mansion ay ang Liuyun City ay magiging nasasakupan na ng Lin family. Tumawa sa tuwa ang baboy na si Lin Dafu. Ilang sandali pa ay napatingin sila sa labay dahil sa ingay na nagaganap. Biglang may bumulagta na tauhan ng Lin family papasok ng pinto. Nagalit ng husto si Lin Yunkai sa taong nagsanhi ng kaguluhan sa kanilang Lin family. Pumasok ang ating bida at sinabing nagkita silang muli ni Lin Yunkai. Habang tapak ng ating bida ang duguan na kawal ay nagawa pa nitong humingi ng tulong sa master nito. Tumawa si Lin Yunkai at sinabi sa ating bida na hinahanap niya ito kung saan-saan pero ito mismo ang pumasok sa kanilang pintuan. Biglang umatake ng napakabilis si Lin Yunkai at tinangkang suntukin ang ating bida.
Salaysay ni Lin Yunkai na huhulihin niya ang ating bida at dadalahin kay Lan Xin'er para ito mismo ang magparusa kay Bai Yifan. Walang kahirap-hirap na nasangga ng ating bida ang suntok na pinakawalan ni Lin Yunkai. Matapos noon ay binali ng ating bida ang braso ng mayabang na Lin Yunkai. Napatanong na lang ang mayabang na sino ang ating bida para baliin ang braso niya. Magulat si Lin Yunkai sa mabilis na pag-breakthrough ng ating bida sa late-stage blood transfusion realm. Di na nagpaligoy-ligoy pa si Bai Yifan at binali ang binti ni Lin Yunkai. Sa sobrang sakit ng naramdaman ng mayabang na ito ay napahagalgol na lang ito sa sakit. Natakot at nag-alala ang baboy nitong ama kasama ang dalawang babae. Sumigaw si Lin Yunkai at inutusan ng kanyang ama na tumakbo na at magsumbong sa City Lord. Nang akmang tatakbo na ang baboy na si Lin Dafo ay agad kumilos ng napakabilis. At sa isang iglap lang agad sumulpot sa harap ng baboy ang ating bida at sinabing saan ito pupunta. Sinakal ni Bai Yifan ang baboy at iniangat kahit na mabigat. Nagsalita ang nahihirapan na Lin Dafo at sinabing hindi sila kayang patayin ng ating bida. Tumugon ang ating bida ng bakit. Paliwanag ng nahihirapan na Lin Dafo ay ang kanilang Lin family ay pinangangalagaan ng City Lord Mansion at kapag pinatay sila nito ay hindi siya putatikasan ng City Lord. Dinagdagan pa ni Lin Yunkai at sinabing engaged sila ni Lan Xin'er. Kaya magiging biyenan niya ang City Lord, dinagpatinag si Bai Yifan kaya binali niya ang leeg ni Lin Dafo. Laking gulat ni Lin Yunkai sa sinapit ng kanyang amang baboy. Hindi lubos maisip ng mayabang na Lin Yunkai na patay na ang kanyang ama. Humarap si Bai Yifan kay Lin Yunkai dahil ito na ang sunod kaya nang inig sa takot ang mayabang na ito. Lumuhad at nagmakaawa si Lin Yunkai sa ating bida para wag siyang patayin nito. At nangako pa ito na ibibigay ang kalahati ng kayamanan ng Lin family sa ating bida. Natawa si Bai Yifan sa ari-arian ng Lin family sabay tanong ng ating bida kung magkano ang halaga ng lahat ng ito kung 10 million gold coins o 50 million gold coins. Mungkahi ng ating bida kay Lin Yunkai na dahil mamamatay na ito ay aaminin na niya. Sinabi ng ating bida na ang isang medicinal herbs ay nagkakahalaga ng 100 million gold coins. Kaya bakit siya magiging interesado sa kayamanan ng Lin family? Mangiyak-ngiyak na humingi ng tawag si Lin Yunkai dahil nagkamali siya. Tulo ang sipon pati laway sa pagmamakaawa na wag siyang patayin nito. Hinawakan ni Bai Yifan ang ulo ni Lin Yunkai at sinabing hindi nito kailangang humingi ng tawad. Binasag ng ating bida ang bungo ni Lin Yunkai at tuluyang humandusay sa sahig. Tumalikod si Bai Yifan at sinabing ang City Lord Mansion na ang sunod.